Sugod kita mga igsoon. And tonight, atong ibalik ang atong series sa People in the New Testament. And we are in Jesus Christ number 11. Jesus Christ number 11. Let's all stand please, mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you once again, dear God, for bringing us into your church. Thank you, Lord, for giving us strength and especially sa safety sa travel ngadto sa Luzon. It was a very exciting and very scary sometimes, especially nga di mi familiar sa dalan apan bisag gisulod-sulod mi og mga daan nga gagmay kaayo apan naa ka nga nagprotect. And thank you, dear God, for the wisdom and allowing your men in this church to preach your word, O God, while we are not here. And thank you so much, O Lord, tonight, that once again, imo mi gather together to continue sa pagtuon. Kamahin nimo, Lord Jesus. I pray that you will use me once again and empower me, O God, to deliver your message to your people. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. All right. The manifestation of the life of Christ, part number 11. So ika-11 na ni mga kaigsunan, and bisan pa og atong hutdon ang tibok tuig, di gyud nato mahurot og kat-on og ila si Kristo. Hangtod mamatay ta mga kaigsuonan, di gyud nato pwede ma-exhaust ang pagkat-on kabahin ni Kristo. Pero naalantay mga gisunod-sunod nga mga pointers nga atong gikat-on para mailhan nato si Lord Jesus Christ. And ang tinuod gyud nga pag-ila ni Kristo dili ang pagbasa, kundi ang pakiglakaw niya. After you hear His words, after you are instructed, that's the time that you will know Him. Dili sa pagbasa, kundi sa pakiglakaw niya. Mao na ang mando ni Christ gyud, madunggan nimo pirmi sa iyang mga disciples, follow me. Follow me. Pirmi gyud na nimo madunggan siya mga kaigsunan. That if a Christian cannot follow the Lord, you will never know Him and you will never experience Him. So ang imong kinabuhi, uga unya way lami. Wa gyud lami ang kinabuhi. But the deeper ang imong relationship sa Ginoo, sa atong Ginoong Hesukristo, the sweeter the years go by in your life. Mo na sa relasyon pod, kung si Kristo ang nasa tunga, the longer you are together, the sweeter you can find yourselves, no? Magtinanaway mo, magkatamis. Oh, tanawa, nitabang na ba? Oh. I-increase nimo ang dosage sa atong Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi. Kay maoro gyud nay mo patamis mga kaigsuonan. Kung sa pagkaon nato nutrais, pero sa atong espirituhanong kinabuhi, Jesus Christ. Maoro gyud nay mo patamis sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. So, our topic tonight is Christ called His first disciples. Christ called His first disciples. Na manggi first yun. Unya, kung atong masubay mga igsoon sa panahon na nga nangalagad na sila, kaning mga first nga mga gipantawag sa Ginoo, mao'y daghan kaayo nga mga performance nga nahimo. Daghang records mga igsoon sa Bible, except Apostle Paul, kay siya manggi last, iya man ang gi-claim, I am the last of the apostles, pero kung imong matanawan mga kaigsuonan, siya ay pinakadaghan og record og daghang books nga nasuwat og daghang experiences with the Lord, no? Nga didto sa mga hintil na hitabo. Mao na nga sa atong kinabuhi pud karon ato pud ning isalig sa Ginoo because the ministry is still going on. Wala pa man ibalik ang Ginoo. So kung unsa ni atong madunggan diri sa Bible mga igsoon, we are in the actual battle and
actual nga mga responsibility isip usa ka Kristohanon, kita ang naa sa actual. So dapat atong yun ibutang sa atong unahuna nga ang atong misyon aling kalibutan na dili lang kay unsaon nga mabuhi ta, unsaon makapaeskwela ta sa atong mga anak, unsaon nga asa ta magpuyo, unsa isulob, gibadlong na ta nas Ginoo Matthew chapter 6 nga dili ka dapat magbalaka sa imong kaugalingon kay tungod ang Ginoo mo provide ana tanan ang atong kabalak-an mga kaigsunan nabuhat ba nato ang iyang reason nganong gitawag ta. Amen? Kay gitawag man sad ta. But kini atong isgutan tonight, ang unang gitawag. Gitawag isip mahimong apostoles and disciples of the Lord. So number 1, Andrew and Peter. Andrew and Peter. We need people like Andrew, mga kaigsunan. Andrew who has no kanabitang record nga nakita nimo nga si Andrew ni preach sama ni Peter. Pero kung wala siya gida ni Andrew ngadto kang Christ, walay Pedro mga kaigsunan nga grabing mawali. Maybe you cannot preach hard. Maybe you cannot share the word of God the way other people deliver the message. Usay mo man tani, duta makawali lang ko pareha na niya ba okay na. Ay kagool. You need to find yourself in the work of the Lord. Si Andrew wala siya record nga grabe nga mga preaching mga kaigsunan like Peter and Apostle Paul. But, siya may gigamit si Ginoo para mada si Peter nga tukang Christ. Mo na nakanindot mga kaigsunan. So in John chapter 1, arita diri magpabilin sa John chapter 1. Basahon na to 35 to 42. The Bible says again, the next day after John stood and 2 of his disciples, and looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God. So wala pa na-introduce si Christ, si Andrew, nagpaminaw na siya kang John. Not knowing nga in the book of John chapter 1, ang nag-istorya diri permero gyud kung imong subayon sa sinugdanan, John the Baptist testimony. So, Andrew was one of the disciple of John. And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold, the Lamb of God. And the 2 disciples heard him speak, and they followed who? Jesus. Dili ta musunod sa tao. They listened to John about Jesus. And Andrew and the other disciple followed Jesus. O naminaw mo nako nga nagwali ko mga kaigsunan. And you need to follow the Lord. Dili kay sundon ninyo unsa may gibuhat ni pastor atong sundon. Unya na may mga personal good nga mga gibuhat, di man na nimo pwede sundon. Because we are unique. But there is something in common that we must be the same, which is following the Lord. Kaya di kita masipyat mga kaigsunan in serving God, in doing His work, naagyon nay dalan unsaon nato ang ministry. Dili pwede nga magkalahi ta sa ministry unya atong parihason ning atong dagway. Di ba na mao? We may have differences, no? In preferences, but in doing the work of the Lord, it should be according to the will of the Lord Jesus Christ. So ilang gi-follow si Jesus in verse number 38, Then Jesus turned and saw them following, saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted, Master, where dwellest thou? We want to follow you. We want to know more about you. We want to hear more. Kanindot ingon ana oy. Sa dihang nagsimba ka, ang nadunggan nimo si Pastor Gonzalo, o niya, pagkahuman, pag-uli nimo sa balay, you are digging more about Jesus. Knowing more about Christ. Dapat ingon ana ang kanang buhaton sa mga Kristohanon. Amen? So, ilang gusto sila nga makaduol pag yun sila kang Kristo. Unya, in verse number 39, and he saith unto them, Come and see. Ana ra ka simple. Come
and see. So, sa man nato pag-come and see. Asa man nato makita si Christ? Asa nato makita si Christ? In the Bible. So every day you need to know Him. Every day you need to listen to Him. So that when you come to church, you are excited because close mong duha. Pagkanindot naman mga kaigsuonan, ang excitement mga igsoon to see somebody nga close nimo. Amen? Unya, kung dili mo close ni Christ, ang imong una-huna, now, sana sa ka, madlungon, kasabaan na punta, why, inigsimba nimo, nanaggang nakadaan. Sige, say, wali pastor, saggon. Dili. Mag-andam baka og mga panagang diha, nga kaila man ka sa imong ipakigkitaan. Di ba? So open kay ka, excited kay ka. Pero kung ang tao na kay pagduda, na kay ka nagdaghan precaution, daghan kay ka mga precautions nga imong iandam, mga defense nga imong i-prepare, mga kaigsunan kay mukuan ganin na bantay gyud siya. Ready ka ba? Ready ka nga magkigbatok? Diba, mo na usahay mga membro mo ni simbahan? Ready. Ready to retaliate. Ready to fight back. No? Ready sila nga musagang. Na, mingon din na diha deep inside. Saktom sa nakapastor, pero saktom sa ning ako. Mo nang walay performance na hitabo. Amen? Come and see. Simple kayo. Ang gingon ni Christ. They came and saw where He dwelt and abode with Him that day, for it was about the 10th hour. One of the two which heard John speak and followed Him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. So, ang una good niya nga gi-invite ang iyang igsuon. And sometimes our siblings will not listen to us. Amen? Usay di na sila maminaw na to. Pero kung katuyuan gud sa Ginoo nga sila luwason, katuyuan gud sa Ginoo nga sila gamiton, bisan pag dili kita ang mo-share nila mga kaigsunan, tutok lang tag asa tag ipawali sa Ginoo, God can do His own way, mga igsoon, to save them. Amen. To use them for His glory and honor. Wa gyud tay kanang tipik mga kaigsunan sa decision making kung unsay angay natong buhaton sa atong espirituhan og kinabuhi. Kundi sundon ra gyud nato ang Ginoo gyud. Sundon na gyud nato. Mo na pag-abot nila diri, ang sistema di ay lipay kay si Simon nga lipay kay si Andrew nga nakita na gyud ang Messiah, and he knew that Simon also is waiting. Niingon na yun siya sa iyang igsuon, niabot na. So say natabo in verse number 42, and he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, amazing kayo. Thou art Simon, wa pagipaila-ila mga kaigsuonan. Giingnan na siya ni Kristo, thou art Simon the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Cephas. No? It is a material to build something. Dili gyud siya maogoy patukuranan, kay ang ato patukuranan si Kristo man. The rock, the Lord Jesus Christ. Pero Peter is a part. Sama nato, we are lively stones. If you are a Christian tonight, you are a lively stone, mga kaigsunan, nga maoy gamiton para tibukon ang buluhaton sa Ginoo, ang simbahan sa Dios. Dapat ingon ana ang atong tan-aw sa atong kaugalingon, mapuslanon nga tao. No? Ang atong Ginoong Hesukristo, siya mo'y mo determine kung kinsa ka. Not us. Kaning lesson diri sa iyang gisulti ni Simon.
Dili kita mo determine kung unsa ka sa simbahan, kung dili ang mo determine kung unsa ka o unsay angan imong buhaton sa church is the Lord Jesus Christ. So, ang akong pangutana tonight, naa na ba'y gilain ang Ginoo sa imong kasing-kasing? Not because of what you saw, not because of what you like, not because of what other people tells you to do, but because of what Jesus implanted in your heart. Kay matag usa nga mga tawo nga mga naana sa buluhaton, naamang gid sila story sa ilang kinabuhi. Usa ka adlaw gigun-ani ko sa Ginoo. Ako naapog ko ana mga kaigsunan nga usa ka adlaw di ko kalingiw. Usa ka adlaw kung mutanaw kog lain blurry mga kaigsunan, but there is a way. Naagid daan gyud nga klaro kayo kun di na ko nibuhaton, I don't know what to do. Ingon ana mga igsoon ang calling nga nadawat nako gikan sa Ginoo. Nga bisan daghan kayong ning baraw, daghan kayong mga ning babag, pero padayon na jud ko kay kung mutanaw ko sa lain nga direksyon, wa gid ko kay bawog unsay akong buhaton. So sa lain nga mga directions, mga promises, daghan kay mga promises, promotions, increase of income, pero mga kaigsunan, lubog. Pero ang direksyon nga gihatag sa Ginoo is very clear. Mao gyud ako gisunod gyud. So, walang hibaw-i mga kaigsunan, nakita ta. Walang mahibaw-i nga ang blessing sa Ginoo di na maihap. Grabe kay ang Ginoo mo panalangin sa tao nga mosalig niya. Ug mo na unta ang akong gusto nga ipasa ninyo mga kaigsunan, stop worrying about your life, stop worrying where you are going to put yourself, and stop worrying what you will do in the church. Listen to what God wanted you to do. Paminaw gyud mo. Mabito na nakanindot gitagaan mong pastor para giyahan mo unsa may buhaton gipuno ka sa Ginoo diha. Kay di man pwede mga kaigsunan individual murabag tag sa katawo mura na kag simbahan. Di man ang simbahan grupo mo good. And God will give direction sa man of God para mubuhat sa aging buhaton. Then God will add people. We should do something. We should start doing what we're supposed to do. Amen? Rescue man ta. And our mission is children. Mga bata. So how are you preparing yourself? How did you mura ka og kanang naa sa kanta nga love story, where do I begin? Mao pa ba ka ana? Asa ko magsugot, pastor? Sa pagsulti sa mga story sa Bible. Start with your brother. Start with your sister. Start with the children around you. Kay kung wa kay sugdan mga kaigsunan, asa makamupadung? Unsa may sunod? Kung di ka magsugod. And start feeding yourself with the information that you need to have in your life. Remember unsa ilang gidesire una? We are looking for a teacher. Because they want to learn. We are looking for a rabbi. Amen? We are looking for Christ. So dapat ingon ana ang atong desire tanan, look for Christ and be taught by His Word through the Holy Spirit's teaching. Unya sa diag mailhan na nimo og unsay katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi, sama sa giingon ni Kristo kang Simon, wa pa nakasulti si Simon mga kaigsunan, giunhan na niya, Simon, thou art Cephas. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone, a very important material in building. Amen? Laliman ka magtukod kag building mga kaigsunan, why stone? Puro balas? Di mo ligon, oy. Dali ra makuan, dali ra malumpag. Labi nagbalas dagat, wagi unod. Pwede ra madugmok. Mao na nga perting paita mga igsoon kani atong kinabuhi. If you do not know God's will in your life,
Mo nang naa ka sa simbahan, pero you are the weakest link. You are the person who is in the wilderness inside the church of God. Daghan kay mga tao ingon ana mga igsoon ang ilahang feelings. Na nakasasud sa simbahan but you don't know what to do. You don't know where to go. You don't know what to say. You don't know kinsa ka. Kaya mo nga no? Because wa ka diha sa circumferensya kung asa ka makadungog sa kabubuton sa Ginoo. You are not in your personal devotion. Kanang personal devotion, you are showing God your willingness to learn. We are looking for a rabbi. We want to learn. So ang tao nga gustong mo learn, mga kaigsunan, maminaw. Ang tao nga gustong mo learn, mutuon gyud siya. Di lang kay maminaw ra, kundi mutuon gyud. Naagyo siya mga personal nga pag research ba? Kay lisura pod ana nga igo ra ka mga kaigsunan nga mulingkod yung maminaw niya pagkahuman wa na. O tanawa na ang pagtawag sa Ginoo nila. Si Andrew nadunggan niya nga kanang naa na ang Misaya pero before siya mga kaigsunan na nakigmeet ni Christ, nagpaminaw usa siya kang John. Listening, learning. So na-prepare siya pagkaabot na ni Christ mga kaigsunan, gidanen niya iya igsuon. Di nagsugod din siya sa ministry. Oh, nakaibaw ba siya nga ingon ana ang paggamit sa Ginoo kang Peter? Way idea. Ang katong kasulwining nako nabi siya idea nga mahimo kong pastor. Ikaw mo namoy idea nga some of you will become a pastor also. Di ba? Labi na nagkanang number 1 nga na si kahadlok. Na. Iniksunod ni mugmata sa imong kanang kalimutaw. Pastor man ka. Mo man na imong direksyon. Mo na kinahanglan magpaminaw gyud mo kay mo mga kaigsunan because sometimes we resist. Daghang kay time wasted. Nga kung mutuman palag ka at younger age sa direction. Kung diin ka gi-guide sa Ginoo, mas dako kag mahimo para sa Ginoo. Remember this, this world is not our home. We are just passing through. Ayaw diri usik-usiki ang imong panahon mga kaigsunan. This place kaning kalibutan is a mission field. Pasabot na ng mission field, trabaho ang naa nato diri. Mo na nga, ang imong buhaton tanan is to make you prepared, i-prepare nimo imong kaugalingon para sa sugo sa Ginoo. Dili kay i-prepare nimo imong kaugalingon para sa pagtuman sa imong kapritsyo, sa imong gusto. Tanan nimong buhaton is for the work of the Lord. Number 2, itawag sa Ginoo mga kaigsunan, Philip and Nathaniel. Philip and Nathaniel. Atong ipadayon sa verse number 43 hangtod sa 51 ug kat-uno nato mga kaigsunan some principles nga atong makit-an diri. In verse number 43, the day following, Jesus would go forth into Galilee and findeth Philip and saith unto him, tanaw siya isulti, follow me. Follow me. Way laing sundon, follow me. Are you listening? Pero mayon ka mga kaigsunan, ang gusto na ko sundon si Kristo. Di ko gusto mo sunod sa akong pastor. How can you put that together? Ngayon mo man ang Bible. Kamu mga backslider, balik mo. And I will give you pastors according to mine heart. To what? To feed you with knowledge and understanding. So di mo pwede i-compete ang pastor o si Christ. Because the pastor is the speaker of the Lord Jesus Christ. Di na mo pwede i-contest ang speaker o ang amplifier. So, ano mo pagsangka, ana? Para kasabot mo. Speaker o speaker, pwede ni mo isangka.
Pero amplifier, kanang player, amplifier o speaker, isang ka nimo nga magkuan man na sila. Magtinabangay man na sila to deliver something. So ang pastor, si Christ, ang pastor, mga kaigsunan, is one. Dili pwede nimo, dili pasabot nga ang pastor Ginoo po na, dili. Pero in intention ba? Ang kanang katuyuan ba? Di man mawali ang pastor kung wala sa Bible. So kung sa'y giwali diha, you need to be aware and you need to be careful in listening and learning and doing. Dapat imo gina, importante na mga kaigsunan. Mabito na daghang mga sipiat, mga membros kasimbahanan, kay abi nila ba nga ang walis pastor, humanagwali, mura na ka og ni wiris-wiris og tubig sa una pa nga di kaluwas. Imong dadon ang mensahe. Ang imong nakatunan ba? Imong dadon og imo nang i-digest mga kaigsunan kay pagkaon na sa imong kalag. Dapat ang imong kalag mulig-on. Kay ang buluhaton sa Ginoo nanginahanglag kusog, nanginahanglag power sa atong spirituhanon nga kinabuhi. So dapat imo nang hunaw-naon og ayo. So si Philip gitawag sa Ginoo, follow me. Klaro kayo. Ang sundon si Kristo. Now, Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. And Philip findeth Nathanael. No, sama ni Andrew, yung gida si Simon, si Philip, ang iyang gidala si Nathanael. And saith unto him, we have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Nakita na namo. Sama sa gingon ni Andrew ngadto ni Simon, naa ang Isaya nga atong gipaabot. So tuod man mga kaigsunan, and Nathanael said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Mura pa siya nakakuan ba Nazareth? Nabanay nindot diha. So ana gyud ay kabati ang Nazareth, no? Sa ilang panahon, mura ba og nga mga tao diha backward? Asa mga lugar dire nga backward ug utok? Basig na ay makuan diha, ay mapuslan ang Ginoo diha. Usay kita judgmental kay ta si Nathanael ani panahon na, mura judgmental kay siya, pero take note. Nathanael was a very good person. Walay record mga kaigsunan nga maingon nimo siya nga you are a bad person. Maayo siya nga tao, buutan siya, walay question mga kaigsunan sa iyang pagkatao. Pero aning panahon na nahimo siya judgmental ba? Sabaday good thing diha. So bisag unsa kabuutan ng tao no nagyuapan? No dili na to pa matud-an mga kaigsunan sa kinabuhi ni Nathanael. Nobody's perfect. Kalisura na mga kita tagtao perfect dire. Is this heaven? Mura langit na ni, mura kita di ta sige og pangoreksyon og kanang pangita og kanang sayop ba kay mo ni atong bantayan. Likayan nato. Ayaw jo pangitag sayop. Nganong pangitaon man na imo perti man ang daghana? Hello. Ang imo pangitaon ang nindot. Now, before you judge somebody, you find something good in that person. Para males ang imong problema. Kaya kaya ka ang makakuha problema na to, ang ka namang sige tagtanaw sayop. Amen? Mo na ato tanaw, no sa may nindot ani niya. Asa man siya mahimong potensyal. Ingon na ba? So si Nathanael, iyang nakita mga kaigsunan Nazareth, wa may nindot diha. Pero unsay gingon ni Philip, sama sa gingon ni Christ. Philip saith unto him, come and see. Come and see. Jesus saw Nathanael coming to him and saith unto him, tanawa, behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Kailas Christ, oy. An Israelite indeed. Pinili.
in whom is no guile. Kuan ba, matuod siya nga tao ba? No, dili siya plastic. Kung unsay isulti, makatuog yun ka. Usay kani mga joker, di na matuhuan. Pero kani si Nathaniel, unsay isulti, real siya. 48, Nathanael said unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Gipili na takadaan, before pa ka gitawag ni kanang Philip, gipili na tikadaan. Kung atong sabto ni mga kaigsunan, kung dili ka musanong sa sugo sa Ginoo, daghan kay mga tao diha nga nakita na sa Ginoo, gi-prepare na sa Ginoo, pero ikaw nga gitagaan og kanang misyon to tell him about Jesus, naglangay-langay ka. Muna nagpahinay sa dagan sa buluhaton. Na kung magpaspas pa lang ta mga kaigsunan og disciple, magpaspas ta og dalag tao ngadto sa Ginoo. Daghan kay mga tao nga makaingon nga, uy, nakita sila sa ilang purpose. Gipili day sila sa Ginoo. Lalima ka, before ka giingnan ni Philip, I saw thee. I saw thee. Under the fig tree, naagyoy kuan. Naagyoy specific location. Nathanael answered, saying unto him, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. Amen. Before, mga kaisunan, before ka nakadungog na nag-share, God knows you. He knows you. Karon pagkahibaw niya nga, nakitaan ko nimo sa fig tree, Ginoo jud ka. Lalimang kaana siya kagrabe mga kaigsunan nga mutuo. So kini mga tawo lisod kay patuon. Pero giingnan lang nga nakitaan ti ka under the fig tree. Nituo na siya nga, you are the Son of God. Tanawa na God, unsa may connection mga kaigsunan. Wa man siya nagpa-introduce siya kung galingon nga I am the Son of God. Giingnan na siya, nakit-an ka under the fig tree. Unya, ningon na siya, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel. Tanaw si tubag ni Christ. Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree. Believest thou? Kagrabe ba ni mo pagtuo? Usay kita makakadungog na ta mga kaigsunan, unsay gisultis Bible ato pang lalison. Ato pang tuki-tukion. Klaro na kayo what the Bible says. Naana gisuwat na mga kaigsunan, kinahanglan pa mangugat ang pastor. Kinahanglan pa ikusog og hatag na digyapon. Kaliman ka na nga, seryoso na kayo, pulong ko nas ginugod. Ya, ikaw na minaw. Ha? Mau ba? Mau ba? Mauna. Muna nga kung atog yun nga, this is our final authority. Whatsoever na command, badlong, o kanang mga correction, tuhuin na. Pulong man na. O tanawa, ang gingon ni Christ, nakit-an ka, nituo din siya. Nga siya Ginoo. Tungod ana, ningon si Christ, tungod ana, sa akong gingon, nituo ka. Nin siya nga, tanawa, kinsa iyang giingnan ani, Thou shalt see greater things than this. Because by believing, we can see great things. Giingnan niya si Nathanael mga kaigsunan because ingon ana kagrabe mo believe. Makakita ka greater things. So if you are just going to believe God in His Word, daghan kayo mga igsoon, kung atong tagsa-tagsa uno, daghan kayo nga
gidudahan sa mga Kristiyano tungod sa mga tudloan ang uban nga dili tinuod magtotoo. Hasta ng soul winning, gi-question. Kaya ba nag-Ginoo kay sa ilwason? Kung ano na pa may go and preach the gospel. Ngano na pa may sugo, mga kaigsunan, go and bring forth fruit. O maningon, go and bring someone. Fruit man jud, so imo na naggitrabaho dito, before ni mo dadon, gitudloan na nimo dito, before ni mo gida. Nganong naaman na? Are you listening? So dili na, tinuod nga ang Ginoo ray mo luwas. Pero naatay bahin, mga kaigsunan, sa pagwali. Natay bahin sa pagtudlo, natay bahin sa pagdala. Si Andrew, gida si Simon. Si Philip, gida si Nathaniel. Naatay bahin. Na kung dili na ito buhaton ang atong bahin, hinay kayong dagan sa buluhaton. Mga matay, matiguang na lang ta, morang dagwaya makita na ito. Wa mo na puli. Bring your disciples. Let them worship with God, with us. Ngun anak, mga igsoon, bring someone who believes. Ni magkagida ni Philip, a believer. Nakita si Ginoo ang iyang faith, nakita si Ginoo ang iyang pag-believe, mga kaigsunan kang Christ. So gingnan siya si Ginoo, tungod lang aton, hituo ka, nga ako Ginoo. Thou shalt see greater things than this. Now, do you believe in Christ? Do you believe in His Word? Ipakita si Ginoo nga wa jud kay gidudahan bisan gamay. Mga baptist, mga igsoon, kusog kay ta mo wali pero di ta tuman. Kasagaran sango gyud, tithing sango. Mission giving sango. Offering sango. Basic man na. Di man pwede nga wa na. But if you cannot do the basic, how can you do something that is greater? Basic. Nituo siya sa basic. Takita, teka. Now, do you believe that God sees everything? If you believe that God sees everything, you should see greater things. No? You should see greater things. Ano na ito makita sa itong kinabuhi? Grabiha, gigamit ko sa Ginoo. But not proclaiming yourself. Dagham na ito, madunggan niya mga kaigsunan na naman sa YouTube, Facebook, makita na madunggan na ito. Ang ilang proclaim sila sa Ginoo, pero ang ilang giproclaim po, ilang kaugalingon. Ayaw kapil-apil. Ituboy lang si Christ, dili ikaw. Do not compare yourself to another preacher, to another person. Ako, gibless dyan ko sa Ginoo. Kanang uban, abot, anong wa mo gibless Ginoo? Dili tayong wanana. No? Unyag ikaw na po yung dili i-bless. Unsa may mo isulti? No, kung unsay na diha, in everything give thanks, for this is the will of God. Just make sure that you are doing what God wanted you to do. And you know what God wanted you to do. No? And this time, ang lesson din nga atong angay katuno is ang pagtuon nato kang Kristo. Believe His Word. Simple na kayo gisulti sa Ginoo kang Nathaniel, gituhuan na niya. Believe din siya nga si Kristo Ginoo. O pila na nadunggan ninyo? Kabahin ni Christ, ni-believe na ba mo si Kristo Ginoo nimo? O gituman ba nimo siya? Tanawa na inyong pagtuo. Susiha inyong pagtuo. Muna kumutuo ka, you will see greater things. In verse number 51, and he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter, tanawa, sa dihang nagkita na kang Kristo, hereafter, ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Greater things, mga kaigsunan. Nalimad ka na,
doon panahon sa itong kinabuhi nga ablihan tas Ginoo sa iyang bintana, sa iyang panalangin. Na magisulti sa Bible. You can see heavens open. Di ba na yun? Nagisulti sa Bible, mga kaigsunan nga, and I will open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Asa man na? Nganong na-open man ang windows of heaven? Because of your tithes. O karon, naablihan ka sa bintana sa langit. Unsa may imong itsura diri sa kalibutan? You see? Pila ra may porsyento sa mga believer, mga kaigsunan, nga tinuod nga nagtuo sa tithes. Pasubot na tinuod nga nagtuo, mga kaigsunan, concerned kayo, conscious kayo, nga dili gyud siya makatuli sa Ginoo. That is His word. Kay bisag unsaon pa natog tudlo, mga kaigsunan, og how to live our life nga blessed ta. Not our effort, but our obedience because we believe. It is not our effort. It is not the business that we have. It is not the people surrounding us. It is our faith in God. Naadiha ang daog, mga kaigsuonan. Parehara ta 24 oras. Parehara tag hangin giginhawa, parehara tag Bible gibasa, parehara tag simbahan gisimbahan. Pero managlahi ang resulta. Kay diha mo matter sa pagtuo. The way you believe. If you believe in Him, you can say greater things. You can see, no, the heavens open. Uy, ayun yung komedyahe, mga igsoon nga ablihan ka sa langit. Samtang naapa ka diri. Amen. Ay komedyahe. Inaalagi mga bersikulo diha nga ablihan ka sa Ginoo og panalangin. So i-claim na, mga igsoon. But before you claim it, tanawa sa imong pagtuo. When you study the Word of God, ang imo ra gyud diha tuhuig na kay giingon man na. Ayon nagdudahi. No, ibalik na to kay mo may giablihan god. Believer na magyud mong tithes? Amen. Ikaw mo'y nakahibaw, believer ba kag tithes og di? You need to believe. Amen. No? Believer na kay diha man magsugod tanan, mga igsoon. Kanang giving nagsugod sa tithes na. Because if you cannot tithes, you cannot give. No? Kung giving ra ka ba, that is not giving. Kanang kang Robin Hood, di man na giving. Kaya naman siya rabiri. Dili na gikan niya. Gikan na siyang kikawat. Kaya nag-offering ka, kinawat ni Mus Ginoo. Dili na pwede. Amen? Kaya usara may Robin Hood, ikaw unsa man ka? Binhood. Bihod. Wait, ilabay na, hindi ko ana. Tuhuan na to, mga igsoon. Nindot kayang pulong sa Ginoo. So dapat kitawag masadta, sila una gitawag, mga igsoon, ang prinsipyo. Unsa sa pagtawag sa Ginoo, ug unsa ilang response, unsa ilang gibuhat, mga kaigsuonan, must be the same thing that we need to do. Bring somebody else. Bring somebody else. Now, ang lesson na to diri kang Andrew and Peter, mga kaigsuonan, mao gyapon, come and see. Amen? And each one of us is a very important material sa pag-build sa church. Amen. Walay usa nato diri, mga igsoon, nga way kapuslanan. Amen. Even children have a very important part in this ministry. Matag-usa nato, mga igsoon. No? This is the first time nga nila kaming dugay-dugay nga wala tay speaker.
Praise God. Buhi ba mo? Antod karon. Amen, no? No? Nya nakita na to. Tulo ka mensahidon, managlahig timpla. Pero kung imong usahon, explosion. Wrecking ball. Naaitig ka ng demolish, naaitig repair, naaitig finishing. Grabe. Mga kaigsuunan. Dili lalim magtrabaho sa pastor. O, na-feel na gud nimo. Kaya naman na sa pastor tanan. Tig demolish, tig repair, tig finishing. Oh, and other responsibilities pa. Oy, di lalim mag-edit, oy. Di lalim. Labi lang magpabadlong ang editor. Kay kuan mo guna equipment ba? So you need to be patient. Ingon na. So daghan kay angit ang mabuhat mga igsoon. And I can see that it is in you. Kung mo give way lang gyud ka sa Ginoo mga kaigsuonan. Just like the way sa gisulti ni Christ kang Simon. Siya may nag-determine ba? Let God determine yourself. Who you are in His Word. Kana. And the lesson nato nakatunan kang Philip and Nathaniel, pagtuo. Pagtuo. Philip was not proud. Yung siya nagda kang Nathaniel. Dapat dili kita. We should be happy nga nakadata mga kaigsunan, pero dili nato ibutang na nga additional ranggo nato. Only God. No? Ang nagdala o ang gidala, dapat pareha mong pagtuo. Ang inyong pagtuo ngadto sa Ginoo. Are you listening? Ingon anak mga kaigsunan. So praise God, He called us also. No? Ang ato na lang is to know who you are and what kind of faith nga naani mo ngadto sa atong Ginoo. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for calling us. Salamat sa among nabasahan, sa pagtawag nimo kang Andrew ug kang Simon, kang Philip ug kang Nathaniel. Nagampo mi, Lord, nga sama nila ang among responses sa pagtawag nimo namo dapat amo sad nga buhaton, Lord. Help us to determine sa pagtuon pagyud, sa pagkat-on o sa pagtuman sa among nakatunan. Dili lang kay amo ra nga i-stock knowledge, kundi himo, Lord, nga kung unsay among nakatunan, mahimo gyud siya nga experience. And I pray, Lord, na ang imong mga kaanakan diri sa Lighthouse Bible Baptist Church magmalig-on sa ilang pagkiglakaw nimo. O tuguti, Lord, nga sa ilahang mga personal devotion, makita nila ang imong direksyon sa ilang kinabuhi. Tuguti, Lord, nga sa panagpundok namo magkahiusa ang among kinabuhi sa usa ka tumong, sa usa ka direksyon sa imong gisugo namo, Lord. O tuguti nga ikaw gyud ang mahimaya, dili kami. Tuguti, Lord, nga ikaw ang sentro, dili kami. Tuguti, Lord, nga ikaw ang among saligan, dili ang mga butang sa among palibot o kami. Tuguti, Lord, nga ikaw ang among pahinungdan sa tanan namong buhaton, sa pagbuhat ani nga buluhaton. And thank you, Lord, for this invitation. I pray that you will bless your people once again sa pag-ari sa atumangan, Lord, ug pasalamat sa imong calling sa among kinabuhi. And help us, dear God, nga makapadayon gud mi sa pagpangalagad nimo. And this is for your glory, Lord. Please bless your people as they come tonight. In Jesus' name. Amen. Amen. If you are grateful,